Good morning, Facebook. I am so blessed today because we have a new speaker and maybe you can hear us very clearly. Amen. So let's pray. Thank you so much, Lord, that we are here again. Father, Lord God, that everyone who will listen to your word, to this preaching, oh God, I pray that they will be blessed and they will understand every message that is being shared today. Lord, I declare, O God, that there will be, Lord, fullness of your love in the Philippines. Declare and decree, O God, that you will stop all these calamities, O Lord God. Just pray, Lord, that there will be, Lord, that there will be good weather, O God, in the name of Jesus. And we pray that we will have a very good country, Lord God. So, thank you even for the message today, oh God. Bless this message in the name of Jesus. Amen. Amen. The message today is about fire. What is fire? Apoy. Fire unbroken. Kapag ang presence of God is in you, there is always fire inside. There is the fullness of love in us. So it's unbroken. It cannot be broken. When the love of God, when the anointing of the Holy Spirit is in you, the fire will still grow, Lord God. There will be fire in the Holy Spirit, oh God, that will always keep you on the go. Amen? Kasi kailangan talaga natin na we are being on fire with God every day. Not only today, but every second of our life. That is very important. The message today is fire unbroken. So, I'll give you, do you know Daniel in the Old Testament? Si Daniel, nakadaan talaga ito ng persecution. And then these people around wants to have him na magkaroon siya ng talagang kasalanan. But then they could not find any fault because he is very zealous to God and he loves God so much and he shared the word of God. Napakabuting tao talaga ito si Daniel. Hindi mo talaga makikitaan ng kasalanan si Daniel. So ito yung si Daniel is fire unbroken. So let's read Daniel 6:4 verse 9. The persecution of Daniel. All the governors of the kingdom, the administrators and satraps, the counselors, the advisors, ating pa yung lahat na sa council, have consulted together to establish a royal statute to make a firm decree. Kailangan magkaroon ng firm decree para magawaan talaga nila ng solusyon, sa problema nila, okay? Sa 10. Now, when Daniel knew that, okay, so 9, therefore King Darius signed the written decree, 10. Now, when Daniel knew that the written decree, now that the writing was signed, he went home. Nung nalaman niya na-sign na yung decree na yun, umuwi si Daniel. Anong ginawa niya? Ginawa niya sa upper room. Sabi niya dito, with his windows open, nakikita talaga bukas yung window niya. Nagdasal siya. In his upper room, sabi dito, with his window open toward Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day. Nagdasal siya. Ngayon, he thanked God before his God, as was his custom since early days. Yung talagang kinikpray parati niya. And then, sa 11, sabi dito, then these men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. Ngayon, yung mga tao nakita nila, wow, meron na kaming reason to tell our king sa anong ginawa ni Daniel. Kasi nagdasal siya sa kanyang sariling God, di ba? Then, sa 12, and
And they went before the king and spoke concerning the king's decree. Sinabi nila sa king, have you not signed? Sabi niya, have you not signed a decree that every man who petitions any God, kung sinong tao nagdadasal sa kanilang Diyos, sa mga kahit na sinong Diyos, within 30 days, except ikaw, sabi niya sa king, O king, shall be cast into the den of lions. Ayun na. Ito na. The king answered and said, the thing is true, according to the law of Medes and Persians, which does not alter. Sabi ng king, oo, totoo yan. So, anong ginawa kay Daniel? Tinapon siya sa den of lions. Ang daming lions doon. Kinain ba siya ng lion? Even lions bow down on him. Hindi siya kinain ng lion kasi ibig sabihin doon, hindi siya kinain dahil alam ng lion na mabuting tao siya and he is protected by God. That's the reason why if you are unbroken, the fire, the spirit of fire is in you all the time, God will protect you. Amen? Just like Daniel, kasi si Daniel wala talagang kasalanan eh. If you come to think of him, kaya ganun kalakas si Daniel sa Diyos. Sabi nga sa John 15:18, verse 19, if the world hates you, keep in mind that if it hated me, sabi ni Jesus, first, if it hated me first, if you belong to the world, kung ikaw ay belong to the world, it would love you as its own, as it is you. Pag ikaw ay nasa mundo, pag ikaw ay nasa kamunduhan, mamahalin ka ng tao. Pero this Daniel is not, because he's different. Because he loves the Lord so much, ang daming galit sa kanya. Sorry. Madaming galit kay Daniel. Kaya, minsan iniisip natin, bakit ganito? Bakit nawawala lang ng kaibigan? Bakit may mga kaibigan ko hindi na ako kinakausap, ayaw na nila sa akin? But then because he chooses to love God. He chooses to follow God. He chooses to share the word of God. So Daniel was a different kind of person. Siguro may nakikita ka pa rin ganun ngayon, na he would rather love God, rather love the world. Sabi nga, if you love the world, sabi nga, you're not from the Lord. Amen? And pag nakita mo na may ginagawa ang Lord sa kanya, habang ang tagal-tagal na niya as a believer of God, when he was 80 years old, sabi dito sa Daniel 5:29 to 31, then Belshazzar gave the command, and they clothed Daniel with purple, and put a chain of gold around his neck, and made a proclamation concerning him that he should be the third ruler in the kingdom. Nagiging ruler din siya eventually dahil si Belshazzar ang nag-command na gawin siyang ruler, the third ruler of the kingdom. Amen? So dahil sa ginagawa niya mabuti, nakikita yun. Ba't hindi ko magalit? Bakit? May kalaban kasi. Katulad ngayon, ang ating presidente, parating inaawa, parating may issue, parating ginagawa ng paraan para matanggal. Na hindi na lang sila mag-iisip na ayusin na lang, gawin na lang nila. Tulungan na lang ba? Magtulungan, alisin na lang natin ang politics, di ba? So dito sa 30, sabi dito, so that very night, Belshazzar, king of Chaldeans, was slain. Pinatay. Naging king na si Daniel, pero pinatay ito si Belshazzar. At si Darius, yung salbaheng king, the Mede received the kingdom, being about 62 years old. Okay. So let's go, no? Dito, we should talk about faithfulness.
fruitful, God will increase us. As we decrease, God increases us. Amen? Kasi kailangan lang talaga natin na maintindihan kung ano yung command ni God. Sabi nga, if you love me, follow my command. Sabi nga, if you are in the grace of God, you are already saved. But then, sabi katulad ni Daniel, hindi naman kailangan sabihan siya, gumawa ka ng gawain ng Diyos because he loves the Lord so much, it can manifest in his life. In Matthew 5:11-12, it says, "Blessed are you when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted the prophets which were before you." Kasi nangyayari talaga ito sa lahat, halos lahat ng propeta, lahat ng disciple of Jesus were persecuted. Sabi nga, if you are a Christian, you will also suffer these things. Why? Sabi nga, kahit na ano pa ang galit ng tao sa iyo, this is for us. Amen? Kasi madaming issue, di ba? Ang daming issue, galit siya sa iyo, dahil ito, dahil sa ikaw, ganyan. Don't mind it. Amen? Because that's the work of the enemy. The enemy will tell you, sige, kalabanin mo yan. Dahil napakasama ng tao na yan eh. Even he is not doing anything bad. Amen? You would know that you are on the right track. The right track that you are doing good for the Lord is when people hate you. Amen? Nangyari na ba sa inyo yan? Ang mga friends ko is not believers. They do not just believe. They do not trust you for that. But sabi mo, I don't care. Tayo, we don't care. Why? Because we know where we stand in the sight of God. Amen? Alam natin kung saan tayo. Kasi eventually, sabi nga yung nangyari kay Daniel, nagiging king siya. Rejoice and be exceedingly glad. Amen? We have to be exceedingly glad when we follow Jesus. Hindi tayo malungkot. Alam mo, kasi nakikita ko karamihan mga Christians. Parang kaluoy ba? Ay, kaluoy, wala, ganun. But because you have the key to the kingdom of God, you can stand. Amen? That you can always declare and always say, Lord, I need this. That you can always say that because you're doing the work of God. Amen? Sabi nga, great is your reward in heaven. Amen? Paano ka nagiging great yung reward sa heaven? Because kahit na you are being persecuted, even if they put you down, you still can stand. Just like what's happening to Marcos. Sabi nga, no man can put a good man down. Amen? I don't know why people are so angry with him. Dahil alam nila, meron silang vested interest. Amen? Kahit na sino pang presidente ngayon ang tumitindig, we have to respect him. Why? Because kung may ginawa siyang kasalanan, he will be accountable to that. Pero pag may ginawa kang kabutihan, you will be rewarded. Amen? You will be rewarded. Amen? Sa Acts 4, verse 13-20, it says that when they saw the courage of Peter, ito yung another disciple, who has been doing the work of God, si Peter and John, amen? And realized that they were unschooled. Tignan mo, hindi naka-eskwela. Ordinary men. Kung isip-isipin mo ba, publikain na sila ba, na baka mga mahirap sila, na hindi iniintindi ng tao. Pero sino ka ba? Who are you to tell me that? Diba? Karamihan ng tao ganyan. Pag hindi ka schooled, hindi ka mataas ang hindi position mo, hindi mataas, hindi ka pinapansin. Pag mayaman ka, at maganda ang pangalan mo, people will, will dare, need to know you, will come to you para makilala ka lang. Ganun yung mga tao. Pero ito sila ordinary tao lang. They were astonished as they took note that these men had been with Jesus. Itong dalawa.
Bakit sila? Bakit hindi yung mga magagaling doon, hindi yung mga scholar, hindi sumasama ni Jesus, di ba? But since they could see the man who had been healed, nakita ng mga tao na gumaling ang mga tao, so they ordered them to withdraw from the sun and beam and then conferred together. Pinawithdraw sila. Tinanggal sila. What are we going to do with this man? They asked. Ito mga tao na ito, gumagawa ng nag-healing. Nagsasalita ng salita ng Diyos. Ano dapat gawin natin dito sa mga tao nito? What are we going to do with this man? They asked. Everyone living in Jerusalem, sa 15. Everyone living in Jerusalem knows they have performed a notable sign and we cannot deny it. Kung ikaw, nakakita ka na itong tao gumagawa ng miracle, na may sakit na pagaling niya, magawa mo pa kaya ng paraan na paipreso yung tao na yan? He did not do anything bad. Kaya ang mga tao, kahit na ano kabuti ang gagawin mo, they will always find fault in you. Amen? Katulad nitong mga tao to, si Peter, katulad sa kanila, hinahanapan talaga ng butas katulad ng si Daniel, di ba? Sa 17, it says, but to stop this thing from spreading any further among the people, we must warn them to speak no longer to anyone in His name. In His name. Giwarn na sila, huwag na kayo magsalita tungkol dito kay Jesus. Huwag na kayong magsalita. Amen? Kasi pag nagsasalita sila, that will be taken against them. They will be put in prison. Pero yan ang mga apostles, mga disciples ni Jesus. When they died a painful death. Hindi naging mabuti ang kanilang buhay. Pero, God knows what they've done. It is, sabi mo, a fire unbroken. Amen? So, itong mga tao na to. Hallelujah. So, but Peter and John replied, which is right in God's eyes to listen to you or to him. You be the judges, sabi sa kanila. As for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard. Sabi ng mga tao, sabi ni Peter, hindi talaga ako pwedeng tumahimik. Bakit? Kung tatahimik ako, hindi ako mapalagay dahil mahal na mahal ko ang Diyos. Sabi, we have seen and heard, nakita nila ang kabutihan ng Diyos. So, how come that every day, we can do without God, we can do without praying, we can do, ang dami ng bagay na hindi natin nagagawa para sa Diyos. Na, God is just waiting for us to have this fire of the Holy Spirit sa ating katawan, sa ating buhay. When we speak about God, bibigyan ka niya ng karunungan, ng mas mabuti, mas magaling pa sa pinag-aralan mo. Dahil ito sila Peter, walang pinag-aralan. Pero bakit sila ang pinili na naging kasama ni Jesus while He was doing the ministry? Amen? So sabi dito, as for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard. Hindi pwede kaming tumahimik kasi mahal namin ang Diyos. Pag mahal natin ang Diyos, we cannot do anything without doing anything for the Lord. Amen? Kasi pag nasa iyo na yung salita ng Diyos, katulad ng message sa Philippians 2, sinasabi doon na maging humble tayo. Magiging kahit na sa kamatayan, alam natin that we will be rewarded when we go to heaven, when we do these things. Okay? So, ang ginawa nila, posture in prayer declares what is in your heart. Kasi pag nagpipray tayo, katulad ni Daniel, nakita niyo na nagdasal si Daniel, nagluhod siya.
makita sa bintana, ginawa ng kasalanan, di ba? Daniel, kasi dahil sa puso niya, nakalugod siya. Galing sa puso niya dahil masaya siya. Humingi siya ng pagpasalamat sa Panginoon. Sa 1 Peter 5, verse 6 to 7, andito naman yung humble. Kahapon yung humility, di ba? Paubos, pakumbaba ka. Humble yourselves therefore under God's mighty hand, that He may lift up in due time. Cast all your cares, anxiety on Him, because He cares for you. Amen? When you choose to pray, kasi kaya nga ang nangyayari sa buhay natin, wala tayong makain, marami tayong problema sa mga anak. Ang dami nating bagay na kailangan na magpasalamat sa Panginoon, instead na magpasalamat tayo sa Diyos. Nandun tayo nakatutok sa problema. Amen? Sabi nga, humble yourselves therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Lahat ng problema mo, ibigay mo sa Kanya. Sa Bisaya, itugyan mo kaniya ang problema nimo. Because God cares for us. There are times, because of our paradigm, pag-iisip natin sa araw-araw, dahil sa problema natin, doon tayo nakatutok sa problema, magalit tayo sa asawa mo, sa asawa niya, magalit ka sa kapitbahay, dahil sa ginawa niyang chismis. But these things are the work of the enemy. Ginagawa niya yan para tayo mawala sa ating focus. Amen? Kaya nga sinasabi ko, pag may galit ng isang tao sa iyo, give it to the Lord. Huwag tayo maghusga. Amen? Pag galit sila sa iyo, the more magagalit sila kung nakikita nila na ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Hindi pwede ang isang tao magsasama, isang demonyo at isang anak ng Diyos. Amen? Sabi nga, hindi pwede magiging equally yoked with unbelievers. Iba yung pag-iisip niya, iba rin yung pag-iisip mo. Okay? Bow down in His knees and thankful. Ako ngayon kasi hindi na ako makalulod. Ang tuhod ko, di na pwede. But before, when I ask something from the Lord, I really bow down. Yung aming pinag-aralan ng sulong dalangin, no? Nagpapray kami na kabaw down. Pero kasi importante yun na binibigyan mo ng importansya ang Diyos. Sa Philippians 4:6-7, it says that, do not be anxious about anything, but everything, by prayer and supplication, and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your minds in Christ Jesus. Amen? Sa lahat na nagiging problema natin sa araw-araw, dahil madami talaga lalo na ngayon, lalo sa kaming na rap na naman, na mangyayari na naman. Ngayon nga, kailangan pagdasal natin ng Iligan City. Dahil lubog na talaga sa tubig. Ang daming places dito, but we are still blessed because tayo dito, hindi nangyari sa atin yan. But there are things na makita natin, we have to pray for them. Pray for them because God is already very angry. Galit na siya, napapakita niya ang wrath, ang galit niya. Dahil ang mga tao nawawala na sa Kanya. Amen? Sabi niya, lahat ng problema mo at lahat ng bagay through prayer, with thanksgiving sa puso mo, pasalamat ka kahit na yung situation mo ngayon. Sabi mo, Lord, I thank you kahit na po, Lord, na I feel very weak, may sakit ako, but I know you are my healer. Amen? Hindi ka nakitutok sa doktor mo kaagad. Kasi God has shown me many times, has healed me many times. Kita niyo ba nakapunta sa doktor mo? Kung ano yung sakit ko, doon ako naka-address sa sakit ko. But eventually nakita ko lang, wala na.
praise God for that because the Lord and me knows about it. Amen? Meron kami pinag-usapan. Amen? Kahit sa eskwela, ang problema mo sa eskwela, paano mo ma-solve yung problem, just ask the Lord. Because God is an answering God. Amen? Bigyan niyo ng panahon ang Diyos sa buhay ninyo. Okay, dun tayo sa Philippians 4, 6-7, sabi nito, present your request to God with thanksgiving. Siyempre, paglapit ka sa Diyos, Lord, salamat Lord, na kahit na ba naman naputulan ako ng tubig, masaya pa rin ako Lord. Alam ko kayo lang ang maprovide nito kasi hindi ko po kaya. Alam niyo po, wala kami dito. But I know Lord, I trust in you and I hope in you na ikaw talaga ang magbabayad ng hindi ang ibang tao. Amen? Yung pagtiwala ko sa Kanya, kanina nga umaga, thank you. May blessing kami. Maaga pa. Anong oras yun? 6 o'clock. 6 o'clock lang, may nagdating na sa amin na pang-breakfast. Praise God for that, di ba? Every day may nagbibigay na pong blessing for because pinapasalamatan natin si Lord sa mga blessings na binibigay niya. Pag ganyan, may tindahan ka. Lago kayo, wala may tindahan. Okay, to get happy. Happy even zero ka ngayon. Because tomorrow He will bless you more and more. Amen. It is the Lord who will bless you, not you. Amen. Hindi yung sarili mong kaalam o sarili mong kayo. No. It is always God. Amen. Okay. Pag kayong when the peace of God which transcends all understanding, yung ano ng Panginoon, yung peace niya, na maintindihan mo lahat, siya ang mag-guard sa iyong puso at yung pag-iisip mo. Kasi yung puso mo, yun ang madaling, alam mo, matamaan, yung pag-iisip. Yung pag-iisip mo, pag nakita mo isang tao, galit ka, pati puso mo, galit na, wala na. Ay, blood ka na. Amen? Always, if you're angry with somebody, Lord, bless him. Amen? I-bless mo yung taong galit ka. I always do that. Kaya I believe na, sabi ko ako, tanda na ako, di ba? ayaw ko mawala sa paningin ng Diyos. Amen? The little things that I do, it's a big thing for God. Amen? Sa Daniel 6:11-15, sabi nga, Daniel choose to pray rather than popularity. Daniel kasi napakabuting tao Ninanapan ng kasalanan, wala naman sila nakita except yung decree na binigay ng king na walang magdadasal sa ibang gods o foreign gods except siya lang. Pero yung foreign god nga, yung Diyos, yung God ni Daniel, which is totoong God. Kaya napakabuti niyang tao. Amen? Sabi dito sa Acts 16, verse 16-20, Paul and Silas, being imprisoned after sleep, with a spirit of prediction, followed them and told people they were servants of God. Nung nakita nila, ay napunta sila sa preso, at napunta sila, followed God. They followed God, and sabi nila, we are the servants of God. Amen? Kasi nakita nila ang goodness ng Diyos. Hindi mababayaran ang kabutihan ng Diyos sa kanila. What is important is, we experience the love of God in us. Amen? Kung hindi natin na-experience ang love ng Diyos, meron ka lang reliyon, meron kang Sunday service, ba't wala sa puso mo? Amen? Katulad mo na, sabi nga, work on your salvation with fear and trembling. Kasi kahit na-save ka na, you have to follow God with all your heart, with all your mind and spirit. Kasi pag hindi kasi, Word of God lang yan, ang hindi mo sinusunod. Parang, it's just like that. Praise the Lord, hallelujah, ganun lang, dahil wala sa puso. Amen? Pero pag nanggagaling sa puso yan, makikita mo isang tao, hindi matutulog sa isang araw kung hindi siya
pagsalita sa salita ng Diyos. Amen? Hindi niya na-share yung experience niya sa Diyos. Amen? Sabi nga, sa Psalm 119, verse 1, Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Amen? Blessed daw yung mga tao na blameless, walang kasalanan. Si Daniel, may kasalanan? No. He was blameless. Peter, they were blameless. Paul was blameless. Because nasa mind nila, sa puso nila, ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Sabi nga, ano ang mangyayari kung ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos? Your reward is in heaven. Amen? Kaysa sa mapunta ka sa hell, pa sa Facebook, pinapakita kung ano ang hell. Sa Facebook, pinapakita kung ano kahirap pag nasa impyerno isang tao. Amen? Sabi nga, ang ibig sabihin ng acts, ibig sabihin ng prayer, yung acts, acronym for prayer, acts, ACT, gawa. Confession. Pag ikaw ay lumulunod sa Diyos, nagdadasal, humingi ka ng tawad. Lord, sa araw-araw, humingi ka ng tawad. Kasi hindi natin alam kung nagkasala tayo. Minsan sinasabi natin yung pala nakaka-turn off sa tao. But every day, you ask forgiveness. Lord, I'm sorry. I'm sorry for replying to my mom. I'm sorry for answering back. I'm sorry na nagalit ako sa isang tao ngayon. Lord, today, I lift you up in the highest. For you are my Lord, who can hear our prayers. Forgive my sin. Forgive me today as I forgive the sins of others, Lord. Ayan. Confess. Supplication, sasabihin mo lahat. Sa Thanksgiving, pasalamat ka. Number 4 is supplication. Supplication, sasabihin mo lahat ng gusto mong sabihin sa Diyos. Nangungusap ka sa Panginoon. May Diyos ka na kinakausap mo, Lord. Ang gagawin ko sa araw na to? Tulungan mo ako na magiging righteous sa mata ng mga tao at sa mata mo. That I don't want to sin against other people. I just want, Lord, God, to lift you up in the highest. Amen? So, when you learn kung ikaw ay nasanay magdasal, dapat ano yun parang habit natin, forming, isang habit forming before you do things, kasi sa umaga, madami ka na gawin, gawin mo pa to, blah, 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 malalengke ka pa. But then when you start praying, ako sa umaga pag-gising, maaga ako mag-gising, 3 o'clock in the morning, gising na ako na. Then when I wake up in the morning, I do not really know, but I speak to God. Lord, anong gagawin ko ngayon na mahimaya ka? That you will be glorified today, O God. That I will do things that you will be satisfied. Yun. Hingin kay Lord, simple prayer. Hindi mo naman kailangan matuto ng marami o mga prayer katulad ng madaming alam dyan, napakalalim ng prayers. But if your prayer comes from your heart, God listens to you. Amen? So, alam ko ang dami nating pagkukulang. But this time, we have to ask forgiveness. Let's all stand. Father, Lord God, gusto po namin maging katulad ni Daniel, katulad ni Paul, katulad ng mga ibang mga propeta, Panginoon. Nagkasala ang iba, pero na-i-restore because of their good heart. I pray for every Christian, so God, those who are listening today, I pray, O God, that they will humble themselves to you.
bow down on their knees. Let's everybody say, Lord, forgive us for our sins that we commit every day. Today, I lift up my hands to you, giving my life to you, Lord God, that you will change me, that you will give me a pure heart, O Lord God. Cleanse us, O Lord, from unrighteousness, which is flesh today, Lord God. We ask this in the name of Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Good morning, everyone. I pray that you are blessed. You are blessed with the message today. Good morning.